What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Mag-ingat tayo sa mga manggagamit at mambubudol na politiko ngayong kampanya. Yan ang pangmalakasang rebat nitong political analyst na si Prof. Froilan Calilong mga kababayan. Na kanyang sinabi na tama na ang pagiging engot pagdating sa pagboto, na maaring kunin nyo ang mga paayuda ng mga bangag pero piliin nyo pa rin ang mga matitinong tao na iluluklok ninyo. Dagdag pa na binira niya rin itong mabilisang pagpirma ng mga lower house dahil sa nangyaring bayaran di umano sa loob ng Kongreso. Na ngayon nagpe-flex ng mamahaling kotse ang mga pulpul na congressman at congresswoman matapos matanggap di umano ang suhol kapalit ang pirma nila sa pagboto sa impeachment ni VP Inday Sara. Grabe naman yan. Pero bago ang lahat huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dagdag pa rito na kahit dehado ngayon ang mga state ng mga Duterte dahil karamihan sa kanila hindi naman mayayaman, kulang sa pondo, at ang mga ilan hindi pa kilalang lubusan ng maraming tao, gawin natin ang lahat ng makakaya natin, ma-endorso lamang ng maayos ang mga ito na kung maaari nga straight vote po natin itong slate ni Tatay Digong at ang mga ini-endorsong tao niya kamukha ni Congressman Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez at iba pa na mga independent running senators. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Nga po, nababanggit doon sa pagpirma sa impeachment laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte, maraming mga information na lumalabas na di umano may kapalit itong kanilang pagpirma na itinanggi naman ng liderato po ng Kamara. Pero dito sa pagpapaliwanag, kasi may may nangyaring kumbaga yung mga supporter ni VP Sara, talagang babalikan nila kung sino man yung mga pumirma. At nung nalaman nila, nagkandara pa sa pagpapaliwanag yung mga nagpirma doon at sinasabi na napirma ko lang yun, nagawa ko lang yun kasi nga dahil nga dito sa ayuda, baka wala tayong ayuda na parang opposite ito sa sinasabi ng leader, isa sa mga leader ng Kamara, doon sa kanyang sinasabi na walang kapalit ito. No, ngayon, maliban pa doon, Prof, ito pong issue na bumoto ka pabor sa impeachment, hindi dahil nakita mo na may kasalanan ang pangalawang pangulo, kundi dahil lang doon sa ayuda, sa sarili mong interest. Prof, ano masasabi mo dyan? Well, ito nabanggit ko na in many other different interviews, that this impeachment complaint was really done haphazardly, masyadong railroaded, and it was done in dire opposition to what the House rules on impeachment actually suggest, kasi maliwanag yung sa House rules natin on impeachment section 3 na kinakailangan talaga yung transmittal to the Senate, could only be done ideally within the 10-day period, na kung saan may sapat na panahon ang mga mambabatas natin ideally na balangkasin, scrutinize, busisiing maigi, pag-aralan, basahin yung impeachment complaint bago to iaangat sa Senado, Pero ang nangyari kasi nitong last week is that when they filed the fourth impeachment complaint on the same day, they signed it and then it was also transmitted to the Senate. So I don't know kung paano nila to nakita, nabasa man lang or naunawaan ba nila. So maliwanag that there was pressure on them to sign. And that ano man ang pihit nitong mga pumirma dito sa impeachment complaint na to, hindi natin mababago yung perception ng taong bayan, yung sentimiento ng taong bayan na hindi nila ginampanan yung kanilang tungkulin. Na sila ay pumirma lamang dahil sila ay napainan ng pera. In short, nabili yung kanilang desisyon to sign the impeachment. Pero hindi nila tinignan at hindi nila nabalangkas maigi yung merito nung kaso na isinasampa laban sa ikalawang pangulo. So, nasaan doon yung kanilang moral turpitude? Nasaan doon yung kanilang integridad bilang mga mambabatas? At yan ang nilalaban ngayon ni Attorney Vic patungkol na sa mabilisang pagpirma ng mga kongreso dito sa impeachment kay VP Sara. Mantakin nyo yan mga kababayan. Bali-balita na sumatotal nakatanggap na sila ng mahigit 150 million pesos na galing sa kaban ng bayan dahil lamang sa pakikisa nila sa mga AIX, AKAP Ayuda, ang program funds ni Tamba at itong 20 milyon na pera
para sa pirma. Grabe naman talaga. At bali-balita ngayon na itong mga nasa lower house, nagpo-post na naman ng kanilang mga ari-arian, no? Nakabibili ng mga mamahaling sasakyan galing sa korupsyon. Hay nako. Tulad na lamang di umano nitong 3rd District Representative ng Bohol, no? Na congresswoman. Kumbaga parang they just sign, no, because of the pressure of not being given ayuda, lumalabas talagang binili yung kanilang pagpirma, at hindi ito ay hindi busod ng kanilang masusing pagdilatis doon sa complaint na inilatag lamang sa ikalawang pangulo, which does not really give a good impression to them, ano, as leaders, no. Hindi ganoon yung mga mambabata, supposedly natin. Tingnan natin itong mabuti. Tingnan natin itong kasalukuyang set ng mga mambabatas. Pipiliin pa ba natin sila? Kung ito'y nagawa nila ng simple-simple lang, halimbawa, pagpalagay natin yung sa pagpirma nila sa impeachment, hindi nila binusisi ng husto at may kakayanan ba sila na magbusisi nito bago maglagda? Diretsahan niya, pinapirma na nga lang sila. Parang tinipon lang sa isang lugar, tapos, yes or no, pipirma ka. Parang ganun lang eh. Nasaan na yung pagtitimbang mo sa akusasyon, pag-aaralan mo ng mabuti, bago ka magbigay ng iyong desisyon. Kasi hindi basta-basta yan. Hindi yan Correct. parang bumoto ka para pumili ka ng class president. Hindi po. Correct. Parang ganito rin ang nakikita natin na senaryo doon sa blanco na mga items. Yes, partner. Sige lang, go lang tayo o suportahan na natin ito dahil ganito, ganyan. Napakabilis lang nilang magbigay ng ganun. Ganun na klase ng mga politiko ang existing. Gugustuhin ba natin yun? Kung nagawa nila ito, hindi naging mabusisi, paano na lang sa iba pang bagay na direkta sa atin ng mga Pilipino, Master Judea? Yes, partner, napakagaling magpaliwanag ni Professor. Ano? At nagustuhan ko yung sinabi niya, yung sa tanong ko na maliban doon sa track record, sinabi niya yung mga pag-uugali, yung kasama dito yung pagiging political butterfly at yung pagiging walang prinsipyo. Itong sinasabi mong pagpirma, partner, ito ay masasabi natin na kahinaan, isang kahinaan bilang isang congressman dahil hindi nila napanindigan yung dapat nilang tungkulin na magpatupad ng batas, manindigan doon sa nakikita nilang tama. So, para sa akin, yung mga pumirma na ito, lalo-lalo na yung mga nagpapaliwanag pa, hindi na natin kailangan yan sa gobyerno. Ito yung mga tao na tinutukoy kanina ni Professor na hindi na dapat pagkatiwalaan, partner. Oo, kasi nagawa nila sa simpleng ganun lang. So, sa kabuuan, kaya lang pala nila. Kaya no wonder, kaya nga sabi 'di ba ni VP Sara, no wonder na kumbaga sabi niya wala siyang kaibigan na mga politiko. At hindi niya ipinagtataka nung panahon na maraming mga bumaliktad sa kanya. Marami ang naging manggalang sa kanya at nambudol sa kanya, bumaliktad sa kanya, ginamit lang siya. No, hindi na siya nagtaka na ganun po ang nangyari. Correct. Kasi nga, marami ng mga instances na palipat-lipat ito, pabago-bago, kagaya ng pagbili ng suka na yan. Yun pala, bumili. Siya pala yung pinatutungkulan ni Marcos Jr. na bumili ng suka. Yung mga ganun, kung pipiliin natin muli yung mga ganung klaseng leader na walang paninindigan, grabe makapagsalita laban dito sa kasalukuyang administrasyon na hindi, mga ano yan, magnanakaw, mag-declare pa rin yan ng martial law, tapos biglang baliktad. At kabaliktaran yung kanyang mga unang sinabi. Anong assurance na hindi niya ito gagawin sa iba pang mga bagay? Anong assurance natin na magiging maninindigan siya? Wala pa namang balls to. Akala ko nga may balls to eh. Kaya pinakasusi lang dyan, ma-abolish na talaga yung lower house na yan, yung kongreso, nang maiwasan yung mga manggagamit o mambubudol na congressman at congresswoman. Mantakin nyo yun mga kababayan, bumaba lamang si Tatay Digong sa kanyang posisyon at pinalitan ni Bongit, bumalimbing agad. Nasaan ang hiya ng mga ito, no? Mapapaisip ka nga kumbaga mula sa taas, partner, pansinin mo pag nagsalita sila, lahat nagbabanggaan Yung mga sinasabi nila noon, kinakain nila ngayon kasi iba na yung kanilang pananaw ngayon. Oo. So parang sa atin, walang paninindigan, walang prinsipyo at hindi nila kayang tayuan yung kanilang mga sinasabi. At ang ibig sabihin lang niyan, wala talaga silang tamang plano, matuwid na plano, paiba-iba Wala silang matuwid na plano para sa atin. Ang plano lang nila kung paano makaka-gain sila mismo doon sa ginagawa nila. Parang Para ganun yung interest. Kaya ito justify talaga nila. Parang kagaya din dun sa pag-justify nila kung bakit sila bumoto kay sa impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte. 'Di ba?
Pinagtanggol sila ng kanilang senior majority leader. Deputy speaker pala, senior deputy speaker na anak ng presidente, 'di ba? Ang sabi doon, ay hindi yan totoo na kapalit ng perma may ibibigay sa kanila, pakana lang yan ng DDS supporter. Diehard Duterte supporter, DDS pala. Pakana lang yan ng mga Duterte supporter. Ano ang lumalabas ngayon sa social media, Master Judea? Nagpapalusot sila. Nagpapaliwanag sila bakit sila pumirma. Ano sabi nila? Kailangan nating pumirma kasi kailangan natin ng ayuda. Kasi kung wala tayong pirma, wala akong maibabaon dito. Kawawa yung ating mga constituents. So, doon pa lang, Correct. ibig sabihin, pumirma ka hindi dahil na tingin mo guilty si BP Sara. Pumirma ka dahil doon sa ayuda. Yes. Meron, partner. At dyan makikita talaga natin kung ano talaga ang katotohanan. Kung bakit sila pumirma, paano sila pumirma, at sa tingin ko talagang ito ay pansariling interest na naman. Hindi talaga doon sa tinatawag nating itaguyod ang batas ng Pilipinas, itaguyod ang konstitusyon ng Pilipinas. Nilalabag po nila na nilalabag lahat eh. Ang gusto lang talaga nila, iwasan ng iwasan itong batas, nilalabag na nga nila para sa sarili nilang kapakanan, para hindi sila mawalan. Pero partner, pasalamatan din natin yung mga tumatayo, yung mga naninindigan, kahit mawalan sila ng pondo, talagang nanindigan sila doon sa nakikita nila at alam nilang tama ng mga congressman. Correct. And maliban dyan, okay? Maliban dyan, wag nating kalimutan. Kasi nakita natin kung gaano sila kagarapal na parang ayuda lang ata yung naisabatas. Ano ba? Ano ba naisabatas nilang malaking tulong sa ating bayan? 'Di ba? So, ang tingnan natin dito mga kapartner, sa pagpili natin sa kung sino yung ating mga iboboto, dito sa set na ito ng mga politiko, meron na bang pagbabago sa buhay mo na talagang naka-uplift? Kasi kung sasabihin, merong hindi, pareha lang, same as useless lang. Pareha pa rin yung buhay ko. O baka mayroong ang nakita mong pagbabago dati, si mayor mo, si congressman mo, naka-tricycle lang, ngayon naka-van na, nakaangat-angat na sa buhay, mag-aara na yung mga relo, kung ano-ano, 'di ba? So tingnan niyo po 'yan, no? At tingnan niyo itong Daming set na ganyan. ito ng mga pinili po ninyo last 3 years ago. Malaki ba ang impact sa buhay mo, sa komunidad ninyo? Hindi po pwedeng sabihin na yung 3 years at 6 years ay maikli. Okay? Ano lang 'yan, kumbaga, ikaw na public servant, kung planado ka, kung ano yung gagawin mo, naka-plan na yan, first year, second year, third year, mahaba na ang 3 taon. Mahaba na yan. Mapaparamdam mo na yan sa mga constituents mo ang progress. Parang kagaya lang yan sa sa pag nagtayo ka ng building. 'Di ba? Yes. Makita mo yung progress 'Di ba na hanggang sa after ng 1 year, pagka second year tapos na. 'Di ba? Pagka third year wala na, marami na mga nagtatrabaho. Pero ngayon, sa pamumuhay ninyo, sa mga ipinangako nila, meron bang natupad? Pag mga ganyan Tama. kasi na naiiklian sila sa 3 taon, pag naiiklian sila sa 3 taon, yan yung mga walang nagawa. Correct, partner. Kasi yung may mga nagagawa, mahaba na sa kanila yung 3 taon talaga Yes. Partner, palitin pa natin. Gawin natin na ikaw, bagong kasal kayo, no? Bagong kasal kayo, nagpaplano kayo magpagawa ng bahay, di ba? Lahat yan pinaplano. Ikaw, magano ka pa mag-iipon ka pa ng resources mo kasi bagong kasal, nagumastos ka sa kasal mo, mag-iipon ka ngayon ng pampatayo ng bahay. Pero, yan, may makikita ka talagang progress. Kasi plano na nga yan Plano, pinagplanuhan. Pero itong mag-asawa na to, wala yan na maghahanap pa yan ng resources. Samantalang ito, ng mga politiko natin, yung resources nila inaabot na lang sa kanila, di ba? Inaabot na lang. Dapat mas mabilis na matatapos yung mga plano nila kaysa doon sa bagong mag-asawa. Kaya lang, anak ng tokwa, nakapagpagawa na ng mansyon, yung mag-asawa, etong mga politiko, kahit posting isa, wala pang nagagawa. Mas mabilis na natapos yung proyekto nila. Tapos mabibigla ka na lang, may construction company na sila na tinatayo at may mga malalawak na lupain na. Grabe talaga. Kaya dapat na talaga ma-abolish yung kongreso Nangunguna sa korupsyon ng ating bansa. Dahil nag-umpisa na nga itong campaign period, asahan natin na marami na rin ang manunuyo at mambobola sa atin. At uso na rin yung mga siraan dyan at siraan dito. Pero ano nga ba yung dapat natandaan ng mga botante na mahalagang issue ngayon sa ating bansa? Itong existing incumbent na mga set ng mga hinalal natin, kung pipili pa ba natin sila sa next na halalan. Itong negative campaigning, nagiging mabisa pa ba ito sa ating, kumbaga parang hindi issue-based,
hindi yung parang nililigaw yung tao, gusto lang siraan na hindi naman kaugnay dito sa mga issue na panlipunan ang kanilang pinatutungkulan. Ito ba ay patok pa rin sa mga Pilipino? Kinakagat pa rin ba ito ng mga botanteng Pilipino? Actually, ang sentiment ng taong bayan pagdating dito sa negative campaigning hindi na talaga ganoon sabihin na natin ka-appealing as compared before. Kasi nga siguro for the many years na medyo sawang-sawa na tayo dito sa divisive politics, medyo natatauhan na yung ating mga kababayan na tignan din naman natin kung ano talaga yung kayang ilatag nitong mga nangangampanya natin sa atin. And sa akin kasi kapag halimbawa ikaw nandun lang sa tinatawag nating negative campaigning, ibig lang sabihin nito wala kang kayang ilatag, wala kang kayang ibigay or maaring wala ka ring nagawa in the past. Kaya ang nagiging resort mo na lang is siraan yung mga tatunggali mo and not just simply be focused on what you could provide or what you could give. Maaring walang agenda, walang maayos na plataforma, maaari rin naman na talagang gusto Ganyan lang nila ginagawa ng mga bangag. siraan yung ibang mga humahabol para in a way makakuha ng mileage o ng simpatya sa mga tao. Siguro maaring man nating sabihin na patok ito doon sa mga tinatawag nating hardcore supporters nila. Pero doon sa mga ibang botante na talagang nagninilay-nilay at nag-exercise yung tinatawag natin ng intelligent discernment and proper judgment dito sa ating halalan, medyo hindi na to talaga appealing. Kumbaga nakakaumay na kasi halimbawa, every malapit na yung eleksyon, it's either 1 year before ang mismong eleksyon, meron ka nang maririnig, sinampahan ng kaso. Di ba? Sa ombudsman, ganito, ganyan. Kumbaga halimbawa sa amin, sa media, parang alam na namin yan, yung mga ganyan na mga galawan dahil kalaban sa politika, ganito, ganyan, gagamitin yan during campaign. Ito, may kaso si ganito, ganito, ganyan. So umaabot na sa punto na ang tao, kasi paulit-ulit na lang niyang naririnig na ganito, ganyan, nagsasawa na rin na, puro kasinungalingan lang din naman niya. Parang nasanay na ako na every malapit ng election, maraming mga ganyan na mga isyong mga lumalabas, batuhan ng putik, kumbaga, Prof. Yeah, yun nga po, tama yun. Mudslinging is, I think in the past, medyo kinagat kasi ito ng publiko. No? Pero sa ngayon kasi, sa nakikita ko rin, medyo, yun nga, tama yung term na ginamit niyo po, nakakaumay na. Kasi nga, we're so sick and tired of yung tinatawag nating political polarization. At sa aking pananaw, mas maganda talaga na mag-focus ka na lang dun sa merito ng iyong kampanya. Mag-focus ka dun sa anong kaya mong ilatag, anong kaya mong ibigay. Huwag mo nang tignan yung mga katunggali mo kasi kanya-kanya naman tayo ng kanya-kanya naman tayo ng latag kapag may isang halalan. And the more that you are doing this against your opponents, the more na namamagnify lang at nagkakaroon ng sabihin na nating medyo hindi magandang impression on the part of the public because you are not focusing on the issue, you're not focusing on the problems at hand at hindi mo rin kayang bigyan ito ng konkretong solusyon at mga programa at polisiya dahil nauubos lamang yung oras mo sa pagtatalumpati, sa pagtingin at pagpuna doon sa kamalian ng iyong mga katunggali. So I think it's high time that we become more intelligent to understand that this kind of politics is definitely hindi ito yung naayon at hindi ito yung sabihin na nating sumasabay sa takbo ng panahon. Kagaya sa Estados Unidos, whenever they do the debates, it's always about the issue. It's always about the programs. It's always about the problems and how they will intend to solve these problems, but not really on the level of the personal we call this personal issue na talagang titirahin mo yung kanyang pagkatao, kung ano siya, anong klaseng tao siya. Siguro I think we need to go past beyond that level and become more politically mature as we progress. Bago lang si Master Judea kasi gaano rin ito kadelikado ba or nakababahala ba na mismo yung isang pinaka-leader magsasabi na parang minamaliit niya yung ibang mga kandidato, sasabihin na yung iba parang bumili lang ng suka, tinanggap na yung COC, tapos meron siyang mga patutsada na yung kaugnay doon sa krimen daw nagawa, ganito ganyan na hindi pa naman hindi pa naman convicted, wala pa namang desisyon, no? Kung kinasuhan, ongoing pa naman, presumed innocent, pero sa kanya, sa tingin niya, sa mata niya, guilty na yung mga taong yun. Paano po kaya tayo magkakaroon ng hustisya kung ganito na po ang magiging pahayag ng mismong leader pa, Prof?
Actually, yun nga, no, parang medyo nagulat din ako doon sa biglaang pihit ng ating Pangulo na maalala natin ng 2022 elections. Siya mismo ang nagsasabi na negative campaigning is not his thing, na hindi siya pabor dito. And then all of a sudden kahapon na nabasa ko yung mga pahayag na kanyang binigay na medyo maanghang talaga, no. Siguro sa akin masasabi ko rito yung mismong sinabi ng ating Panginoon, ano, kung sinong walang sala, siyang unang pumukol ng bato, di ba? Kasi sa aking pananaw, may mga nandun din naman sa ticket niya na mayroon din namang mga kamalian or may mga bahi din naman na hindi tamang ginawa in the past, no? Pero nandoon na tinanggap niya. So I don't think so that he is in the right frame of mind, no, to say that the other candidates are inferior compared to his candidates, no. To be honest, medyo hindi nga ako naniniwala dun sa kanya. Tama ka dyan, Prof. Froilan. Wala na talaga sa matinong pag-isip yung si Bongit. Kung kaya naman mga kababayan, huwag niyong iboboto, no? Ang mga slick ng mga bangag. Dahil kawawa tayo sa kanila. Sila ang nangunguna na magsalita na no to negative campaigning. Pero sila ang nangunguna sa pamumulitika sa mga Duterte. Ang kakapal naman talaga ng pagmumukha. Mga tinuran dahil kung babalasahin natin at titignan natin yung mga kandidato halimbawa ng PDP, no? Makikita natin ang dami sa kanila mga abogado, 'di ba? Ang dami sa kanila talagang may alam tungkol sa pagbalangkas at paggawa ng batas, which is something na kailangan natin ngayon, ano? Because kailangan nating ibalik ang Senado to its glory days, 'di ba? Yung panahon nila Claro M. Recto, Sixto Lopez, Eloy Amang Rodriguez, 'di ba? Yung kaya magkipagtagisan ng talino at galing, lalong-lalo na sa pagbalangkas at paggawa ng batas ng ating mga senador, no? And medyo nalihis tayo, no? Ngayon, talagang it's more about the popularity. At kung titingnan natin, ano, yung mga nandoon sa ticket ng administration, basically most of them are actually just banking on their popularity. Maaring iba rito, datihan na sa public service, pero kailangan din natin tignan ano ba talaga yung kanilang naiambag, ano ba talaga yung kanilang nagawa. Para sabihin ng ating Pangulo na mali yung sila lamang yung dapat iboto kasi yung iba hindi kumbaga parang wala yung qualification. I wouldn't buy that idea because I believe that many other independent candidates are even more qualified than his candidates in terms of academic preparation, in terms of experience, public service, and siguro isama na natin napakahalaga, prinsipyo at integridad. Master Judea. Alright, Prof. Magandang hapon po sa inyo. Master Judea po. Ito po ay bilang gabay po sa ating mga kababayan. Ito po ay in general, pwede po bilang kayo po ay matagal ng political analyst, pwede pa po ba natin pagkatiwalaan yung mga politikong may mga inconsistency sa kanyang mga stand? Kasi ngayon, ang dami natin nakikita mga politiko na noong 3 years ago, iba ang stand nila sa tao na ito, na sa politiko na ito, ngayon, gusto nilang kumampi dito. Marami pong ganun eh. Pwede pa po ba natin pagkatiwalaan yung mga ganyan? Kasi iba yung sinasabi niya noon, iba rin yung sinasabi niya ngayon. Manggagamit. Siyempre, kung titignan naman natin, at marahil alam ko kung sino inyong pinapatungkulan. Pero kung titignan natin kasi, iba po yung iba po yung estado nung panahon na yon na siya ay tumatakbo, no, sa kaparehong posisyon. So definitely, he really needs to put up, no, so to speak, a lot more leverage as compared to the other candidate na kalaban niya for the same position. But right now, they are not running in the same position. And to be honest, siya nga ay kinuha pa, no, dito sa slate ng current administration. So normal po 'yon yung flip-flopping na tinatawag natin sa politika dahil nga nagbabago ang panahon, maaaring nagbabago yung kanyang sentimiento, maaari rin na nagkaroon siya ng maaring discernment or change in judgment over the time na kumbaga parang yung distansya ng panahon mula halimbawa ng 2022 hanggang sa ngayon. But the thing is, I think it's best left to our countrymen kung ano ba talaga yung dahilan at ano ba talaga yung motivation, bakit biglang pihit kasi para sa akin kung sobrang drastic ng pagpihit, I think we really need to look into the integrity, Sa akin kasi integrity for a public servant is very important Yung palabra de honor, yung word of honor is and principle-based leadership is very important. So kaya ingat tayo sa mambubudol mga kababayan na tumatakbo sa darating na eleksyon. At matuto na tayo sa mga nangyayari ngayon. Nawika nga ng nakararami sa atin, tunay na nabudol ni Bongit. During the time of elections, however, nawawala yun We throw these things out the window because what is more important for them is to secure the votes so that they could win.
Pero ang Oo. tanong is ganito ba yung klase ng mga politiko na gusto nating ihalal? Yung mga walang isang salita. Eh syempre kung ganito yung ihahalal natin, yung lahat ng pangako na ilalatag nila sa atin, anong aasahan natin? Syempre hindi rin nila tututuparin eh kasi ito ng mismo mga binabanggit nila, kayang-kaya nilang palitan, no? Just for the sake of being elected. Eh wag na tayong umasa na tutuparin nila yung mga sinasabi nila sa atin. Okay. So, in connection with that, Prof, no? Kami kasi lagi namin sinasabi, tingnan nyo yung track record. So, sa mga panahong ito, aside from track record, meron po bang ibang po pwedeng batayan sa pagpili ng maayos at matinong kandidato? Well, definitely, no? Sa akin kasi ang magiging parametro natin dito, maliban doon sa track record, siguro we need to look into the academic preparation. Ano? Merong ba talaga silang sapat na kaalaman sa pagbalangkas at paggawa ng batas? Kasi hindi po madaling trabaho ang pagiging isang senador. Ano? Dapat dito merong ka talagang malawak na nakaranasan or at least knowledge regarding lawmaking because it's a very difficult task. No? Kaya nga kumisan ang daming batas na ginagawa dito sa Pilipinas na nasasayang. No? Hindi talaga na ipapatupad ng tama kasi yung sa mismong paggawa nito, hindi nila nauunawaan, no? Hindi nila naiintindihan. Maraming mga legal loopholes, maraming mga legal question. Kaya kapag naipasa na siya po at sumalang sa judicial review, po pwedeng hindi na siya pahintulutan din ng mismong Korte Suprema. So, if we have senators who really understands, no, at least hindi naman yung tinatawag natin na legal luminaries na sobrang galing sa batas, no? Pero at least an understanding about the law. Okay? Kasi nga ito ay napakahirap i-reconcile yung idea, no, na ikaw ay gagawa ng batas. No, ikaw ay gagawa ng batas, pero hindi mo naiintindihan yung mismong proseso at kung bakit kakailanganin natin na ilatag ito. Marami sa kanila, maaari yung constitution nga, hindi pa nila alam lahat ng provisions. No? So, how do we expect to have this people, no? And sa akin, that's very important, no? Another thing, of course, is you look into the moral turpitude of the person. Ano bang klase yung kanyang upbringing? Ano ba yung klase yung kanyang ano siya sa kanilang pamayanan bilang isang leader, bilang isang halimbawa ay ama ng tahanan. Kasi this is very important also dahil dito natin makikilala, no, at makikilatis yung kanyang pagkatao, no, bilang isang individual, no. And this I believe is very, very important. Siguro dapat mabago din yung konsepto ng ating mga kababayan, particularly dito sa idea of winnability, no? Kasi sa totoo lang, marami sa atin ang gustong sumubok ng mga bagong politiko. Marami sa atin gustong tignan itong kakayahan ng mga independent candidates. Pero ang iniisip lang natin lagi, ang agam-agam natin lagi is, pag binoto ko siya, sayang lang kasi hindi naman siya mananalo. Imagine niyo po kung merong mga, let's say, 2 million or 3 million people na mga Pilipino na nag-iisip ng ganon. At kung sila ay bumoto dito sa napupusuan nilang kandidato, hindi ho ba sapat na sana yun para makapagpaupo tayo? Pero yun nga hindi natin tinitignan yung ganun. Kasi lagi natin iniisip, hindi siya winnable, hindi siya mananalo. I think we need to really be firm about our decision. Kung sa tingin natin ito talaga yung nararapat based on the qualifications and based on the standards that we have for ourselves as voters, then we should push through with it, no? Kasi hindi lang porket popular, panyag, may kapangyarihan, may pera, yun lang lagi natin. Kasi if we do that, wala po talaga mangyayari sa atin because we will keep on electing the same people. No? Ito po yung binabanggit ko lagi, no, that if we want change, no, if we want change really to happen every election, then we should start thinking of trying other people. Kasi if we keep on electing the same people and we expect a different outcome, parang malabo po yata mangyari yun, di ba? And siguro napapanahon na intindihin natin or isipin natin paano ba talaga yung dynamics ng tamang pagboto. Because we already have tried these people eh. I mean, why can't we open our doors to some other new players, kumaga? Alright, thank you, Prof. Back to you, partner. Prof, napapanahon na ba? Kasi itong limited lang dapat yung termino ng isang pinuno para hindi na yung paulit-ulit mabigyan yung chance yung iba naman, no? Kasi malimit is kung sino yung mga nakaupo, matagal nang nakaupo, sila din yung may kakayanan, may pera for the campaign. Registration of political parties din para hindi na so lipat napakadaling gawin ng ating mga politiko. So, I think there are reform. Ba ang kampanya, yung parang limited lang talaga yung pangangampanya na hindi kung sino yung mga mayayaman, sila lang talaga yung advantage na mas the more pa na makilala dahil meron silang pera na kayang hindi ba po siya pwede na parang pantay lahat o kami ang bahala sa inyong campaign. Bahala na si media na mag-cover dito. Meron tayong campaign dito, meron ba tayong forum, debate, ganito, pagpapakilala. Hindi pwedeng lalagpas, hindi kayo pwedeng makipag-transact direkta doon sa mga broadcast, sa mga TV, sa radio, sa
kung ano-ano pa para at least patas sa lahat, Prof. Yeah, tama yun. I totally agree with that. Yun nga, kasama rin yan sa tinatawag natin na leveling the playing field, so to speak. No? Pero I think it will take a lot of effort, no, to make it possible because alam naman natin ang kalakaran ng eleksyon sa Pilipinas, lalong-lalo na, no, dito sa ating bansa, is basically anchored on the machinery, the money, and the messaging, no, that we actually have. And syempre napakahalaga rito yung makinarya, no, napakahalaga rito lalong-lalo na yung pera kapag meron tayong panahon ng halalan. And ako I totally agree with what you said, no, dapat talaga yung gobyerno mismo ang magse-set ng limits para doon. Kasi nga there are a lot of candidates that are really being put at a very disadvantageous position because of the fact that many of them cannot really mount a national campaign and a very convincing campaign at that, as opposed to other people who, you know, really have the money and the resources to do so. So syempre mas magiging madali sa kanila yung pag-ikot, yung pangangampanya. Alam niyo po kasi sa bawat lapag ng isang kandidato, okay, hindi naman yan, ang nakikita lang natin dyan is yung pagkamay niya sa mga tao, yung nandun sa sendablado, magsasalita siya, pero hindi natin naiintindihan siguro, no, na lahat yan may cost, no? Yung logistics niyan, yung mismong preparation para doon sa agenda na yon, doon sa meeting na yon, lahat po yan may bayad, no. And yun nga, kinakailangan talaga natin na maipantay, no, kasi kawawa yung ibang kandidato natin na although they're qualified, maybe a lot of them really wants to serve with utmost integrity and let's say yung kakayahan nila, pero hindi ko nila kayang makipagsabayan, ika nga, doon sa talagang mga kandidato na may pera at merong apelido, no, na tinitindigan. Tama mga kababayan. Kaya matalinong pwedeng gawin straight vote ang mga slate ni PRRD at ang mga inendorso niyang tao.